guys, another new loan up na naman po. Sa first loan, 10,000 pesos agad po yung ibibigay niya po sa atin. Instant loan offer ito ha. At meron siyang mababang interest rate and long term din siya. Well, bagong-bago tong loan up na ito, no, hindi ko alam kung na-notice niya siya kasi the moment that I'm filming this video, wala po siyang kahit anong reviews. Para ako pa lang po yung magta-try dito sa loan up na ito. Parang bagong-bago talaga siya. Which is nakita ko naman po sa app details niya na na-release siya last July 2025 at nagkaroon lang siya ng update last August 29, 2025 lang. So nagmumukha siyang bago talaga, as in bagong-bago tong loan up na ito kasi this year 2025 lang naman. Ngayon ko lang din naman siya na-encounter. Well, ito na kaya yung isa sa hinahanap nating loan up na medyo pabor sa atin at talagang mukhang maaasahan siya. Don't worry ha, this is for everybody po kasi tumatanggap siya kahit wala po tayong trabaho, student, housewife, unemployed. Kailangan lang po natin i-endure yung kanyang application process na kailangan yung malaman step by step before trying. Well guys, hindi ko pa na-mention no, na itong loan up na ito na tinatawag na cash muna loan up, which is nakita ko lang kasi siya sa ads na naman. Kung makikita nyo po dyan, di ba loan up talaga siya? Ang sabi ko, bago ito sa akin. Alam niyo naman kapag mga bagong loan up, no, hindi natin to tatantanan at hindi ako papayag na hindi ko siya masubukan at hindi ko siya ma-share sa inyo. Kaya ako muna yung magta-try. Kaya kung bago ka pa lang dito, keep watching muna kasi alam ko naman nandito ka para alamin mo kung ano yung meron dito sa loan up na to, di ba? So anyways ha, before I start, disclaimer lang po tayo, hindi ako nag-aalok ng loan up dito, hindi rin ako nagre-recommend, sinisilip ko lang po mismo with all my transparency po. Sinusubukan ko siya mismo, ang tinitingnan ko talaga kung ano yung mga bad side niya at mga good side niya. Hindi tayo nagiging bias dito, no? Gusto ko lang naman kayo mabigyan ng tamang expectation before trying this loan up para alam nyo kung i-go nyo ba yung loan up na ito or hindi. Well, sabi niya po dito, under po siya kay Lendmo Lending Corporation, which is, guys, tinignan ko naman sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform, wala akong makitang Lendmo Lending Corporation doon. Wala rin cash muna loan up doon. But anyways, tinignan ko naman ang description po ng loan ups po na ito dito sa Google Play Store, guys. And I found out po pala, may collaboration sila or partnership sila or under po pala siya kay Mali Lending Corporation, which is yun daw yung naka-register sa SEC website. So, tinignan ko na naman si Mali Lending doon at nandoon po siya at ang alam ko kasing Mali Lending po, ito po ang loan provider po ni Mabilis Cash Loan Up na kilalang kilala nating lahat. Kaya kung makikita nyo sa SEC website, si Mabilis Cash po yung anak-anak niya po doon. But anyways, no, wala doon si Cash Muna Loan Up. Kung talagang dinideclare niya na under siya kay Mali Lending Corporation. So, I don't know ha kung bakit dahil bago pa lang siguro ito. Kaya siguro sige, pagbigyan natin. Anyways, this time guys, in-install ko po yung app. And then agad-agad po no, I need to agree or continue na maialaw ko itong permission description po nila. Lalo kapag magitong mga loan up po, meron po tayong kailangan i-allow na ma-access po nila para makapag-proceed po tayo. And then right after po nito, I need to confirm also their privacy policy here for me po para makapag-proceed. Kaya sabi ko sa inyo, kapag mga bago pa lang kayo, no, keep watching muna. And then after po nito, I need to provide my mobile phone number na po dito. Click natin yung request OTP and then magpapadala naman po sila agad-agad ng OTP, which sa nagpadala sa akin is si Loan Shop. Hindi ko alam ha, dahil alam kong Loan Shop is loan up din po ito. Well, anyways, in-enter ko pa din. Meron po siyang ino-offer po ng maximum credit limit po of 10,000 pesos. Pero guys, it varies ha. Kasi first timer pa lang po tayo dito. Sabi ko nga sa inyo kanina guys, 10,000 talaga yung i-offer nila sa atin. It is what it is. But anyways, no, keep watching. Himay-himayin natin ito. So after this one po, click lang natin tong apply. And then here po, we need to undergo the personal information that they need here. So the basic information lang po ito. And right after po nito is the work information na. So ito yung sinasabi ko po sa inyo na don't worry kasi nag-a-accept naman sila ng kahit student nga or unemployed. So ano pa kaya kapag employed ka? Anyways, right after po nito guys, so fill up lang po natin mga details po na need po nila dito sa work information and then this is followed by the emergency contact po at tatlo po yung hinihingi po nilang emergency contact dito and hindi po natin kailangan mag-fill up manually po kasi magdadirect po siya sa ating phone book list. Well, dito sa baba guys, kung makikita nyo na parang mayroong hindi naka-label dito pero this is clearly an email address po kasi email po yung sign na ganito kasi and then yan, i-inputan lang po natin after po natin ma-provide yung ating emergency contact info po. And right after po nito, we need to answer po their credit standing questions po dito. Kung meron ba tayong mga loans, existing loan, overdue loan. So alam nyo ba ang nilagay ko dito is no loan lahat. Yes guys, kasi naniniwala naman ako na malalaman naman nila yan eh. Kung talaga
naman nag-e-inquire sila sa ating credit standing po, so malalaman nila yan. And kaya sa portion nito, don't worry, okay lang yon kung nulo nilalagay natin. And right after po nito, dito na po magaganap yung ating ID information po. For you to have an idea, ito po yung mga IDs po na hinihingi or nire-require po nila. So kahit ano naman dito po yung piliin natin. And don't worry, meron naman tayong national ID dyan, may health card, may voter's ID. Madami pong choices. So pipili lang po tayo ng isa dyan and then pipicturean po natin yan. Kapag pinicturean po natin yan guys, hindi na natin kailangan mag-fill up ng full name at ID number kasi ma-auto capture or ma-fill up na rin niya po yung ating details po kapag nag-picture tayo ng ID. And right after po nito, this is followed by the selfie verification po. Then after this one is the bank information or the bank account information na naman po. So dito po, don't worry, hindi po bank account lang po yung hingin niya. We can choose either e-wallet or bank transfer po. So alam niyo naman kapag mga itong mga loan app po, e-wallet yung pinipili ko and preferably ko po is si GCash para mabilis ko nga po siyang manotice kung sakaling di-disbursan po nila ako. And then right after po nito, guess what? Nag-o-offer pala siya ng maximum credit limit of 20,000 pesos. So bumalik siya dito no sa homepage kanina and I need to click the apply na naman. And then here guys, kung makikita nyo po dito na meron dalawang loan app dito sa baba, which is ito ngang si Cash Muna, number 1. And number 2 is si Loan is po. So, dito naman si Cash Muna daw, nag-offer daw siya ng up to 40,000 pesos. Ganun din si Loan is. Well, anyways, ang focus natin dito is si Cash Muna kasi dito tayo nag-a-apply. Anyways, guys, na may nag-pop up dito na parang kailangan daw nilang ma-access yung ating SMS. Something. Parang verification lang daw po. Ma-active daw po yung mobile phone number ko. Which is, guys, kinlik ko itong settings dito sa baba kasi wala ibang choice. Then, after po nito, reviewing na po ako. And then, agad-agad guys, bumalik naman tayo sa pinaka-homepage. Medyo magulo ito si Cash Muna, no? Anyways, kinlik ko ulit tong apply at nakalagay po dito, success daw. Loan process successfully and will be received soon. At nakita ko dito si Loan is, guys, yung kanyang offer sa akin. Sabi ko nga sa inyo, 10,000 pesos agad. 9,992 po yung marireceive ko na lang. So, 8 pesos lang yung service fee nila na kinakaltas niya sa akin. And then, monthly yung payment ko dito. Ang babala na interest rate niya 320 pesos. And look at the repayment plan, guys. Monthly po yung payment ko dito and long term siya. Ang ganda ng offer niya, diba? Kaya sabi ko, try ko kaya to. And then, guys, hindi lang si Loan is po yung ino-offer sa akin, which is itong si Cash Muna Loan App. Dalawa nga kasi yung ino-offer niya sa akin. Kung makikita nyo dito, pareha sila under review. Ang sabi daw, ma-receive ko na daw yung aking fund. Guys, kung makikita nyo dito kay Cash Muna Loan App tayo kasi si Cash Muna Loan App naman talaga yung in-applyan natin. Well, parehas po sila ng breakdown. Na kung titingnan mo, na sana nga, it is what it is, diba? Pero syempre, dahil bagong loan app ito, sigurado ka ba? It is what it is talaga. Kasi guys, eto na-experience ko na kasi before. Dahil ang dami ko ng loan app na na-try. Ganito din yung format. Alam nyo ba, hindi talaga siya nangyari. Parang almost 50% of my loan amount, yun po yung kinikita or kinukuha po nila sa atin, which is hindi siya naka-state dito. Kaya sabi ko, nadala ako noon. Sabi ko, parang ang bago-bago pa lang ng loan app. Hindi naman talaga guaranteed na ibibigay talaga nila sa atin yung ganito. Sino ba naman magpapautang na ganito kalaki and then bago pa lang tong loan app na ito, diba? Hindi ko siya ginajudge pero bagong loan app nga po kasi ito, medyo this time po, no, hindi ko alam kung didisbursan niya ako. Sabi daw, naka-process na daw. But so far guys, to be honest, wala akong na-receive. I don't know kung later on, ilang hours pang lilipas siguro kung may ma-receive tayo. Update ko naman kayo. Don't worry about this one. Well, anyway, sa mga nakatry na naman ganitong loan app po, or si Cash Muna Loan App, si Loan is Loan App, comment down below naman po yung experiences nyo dito para aware din po yung ating viewers. So again, don't worry, i-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!